Totoo nga naman ang kasabihan na ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka hindi mo inaasahang pagkakataon. Dear Miss D, ako si Erica, isa akong marketing manager sa isang malaking company dito sa Makati. More than 8 years na ako sa trabaho ko at masasabi kong maayos naman ang takbo ng buhay ko. Maliban na lang sa isang bagay, ang pag-ibig. Hindi ako umaasa o naghahanap. Sa totoo lang, iniiwasan ko ito. Ilang beses na akong nasaktan at sa edad kong ito, pakiramdam ko pagod na ako sa mga relasyong laging nauuwi sa hiwalayan. Hanggang sa makilala ko si Carlo, isang IT sa trabaho namin. Si Carlo ay madalas tahimik lang pero charming. Hindi siya tulad ng ibang lalaking kilala ko. Hindi siya pabida pero may kakaiba sa kanya na nagpapakalma sa puso ko. Nagsimula kaming mag-usap about sa mga simpleng bagay, about sa trabaho, at kung ano-ano pa na naging dahilan ng unti-unti naming pagiging close sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, bigla ko na lang napansin na hinihintay ko ng mga oras na magkausap kami. Hindi ko alam pero unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Pero natatakot ako dahil ayoko nang masaktan ulit. Kaya pilit kong inilalayo ang sarili ko. Pero talaga nga namang mapaglaro ang tadhana dahil kahit anong iwas ko ay mas lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko kay Carlo. Hanggang sa magtapat siya sa akin. Alam ni Carlo ang lahat ng pinagdaanan ko about sa past relationship ko. Hindi naman siya nagmamadali at binigyan niya ako ng oras. At nang handa na akong sumugal muli, bigla naman dumating ang taong hindi ko inaasahang makikita ko. Si William, ang ex-boyfriend ko. Ang unang lalaking minahal ko ng buong buo. At ang dahilan kung bakit natutunan kong magtayo ng pader sa puso ko. Iniwan ako ni William 4 years ago ng biglaan at walang paliwanag. Kaya sa biglaan niyang pagpapakita ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagulat ako at alam kong ramdam ni Carlo ang tensyon sa pagitan naming dalawa ni William. Akala ko matagal na akong naka-move on. Pero bakit parang bumalik lahat ng sakit nang makita ko siya? Lumapit si Carlo sa akin, hinawakan ang kamay ko at binulungan ako. Sabi niya, naiintindihan ko kung gusto mo siyang harapin at kausapin. Nandito lang ako, hihintayin kita at hindi kita iiwan. Sa mga sandaling iyon, na-realize ko ang malaking pagkakaiba nila. Si William ang naging dahilan ng lahat ng takot ko sa pag-ibig. Pero si Carlo ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Pinili kong huwag na lang kausapin si William. Sabi ko kay Carlo, kung ano man ang naging dahilan ng biglaang pag-iwan niya sa akin noon, ay hindi ko na kailangang alamin pa. Matagal na kaming tapos at masaya na ako ngayon kasama ang taong nagpapahalaga sa akin at nasa tabi ko sa bawat hakbang ng proseso ng paghilom ko. Ngayon naniniwala ako na hindi mo na kailangan ng closure mula sa nakaraan mo. Ang kailangan mo lang ay isang taong tatanggapin ka sa kung ano at sino ka ngayon. Sa inyong palagay, dapat lang ba na hindi ko na pinakinggan ang paliwanag ni William? Please comment your advice.